Thank you. I felt guilty kasi alam ko ako yung isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and on the stakeholders who did the review. Initially po, tamad ang bugok. Bugok na nga, tamad pa. Alam mo sa totoo lang, sinasabi nga ng teacher ko dati, no? Kahit hindi ka matalino, no? Kahit hindi ka matalino, kung masipag ka, aralin mo, try your best. Aralin mo. Makukuha mo yan eh. Pero ang problema kay Sarah, bugok na nga, tamad pa. Alam na nga niya na walang kakayanan yung utak niya dahil siya ay bugok. Tamad pa. O, so ano nangyari? Palpak. Palpak ang DepEd. If you give me 100 billion, I will solve all the problems in basic education. Anong nangyari? Binigay sa kanya almost 700 billion. Take note 100 billion lang hinihingi niya. Ang binigay sa kanya, almost 700 billion. Pero incompetent siya. Kaya, anong nangyari? Hindi niya na-solve. Dumami pa ang problema sa DepEd. Incompetent. Diba? Ganyan siya, ka-incompetent. No? Yan. DepEd lang yan, hindi pa niya kaya. Lalo na kung magpe-presidente siya, walang mangyayari sa bansa natin, no? Lalo tayong lulubog. Yan. Yan. So, tuloy natin na. Yan po mga kaibigan, no? Maasahan po ang Tingog Party List at Speaker Martin. Sa bawat unos na dumadaan sa bansa, no, may mga leader na tulad ni Speaker Martin Romualdez or dating Speaker Martin Romualdez at Tingog Party List na walang sawang nakikinig at nagsisilbi. Sa halip na makisaw sa gulo ng politika, pinili nilang maglingkod, simpleng kilos pero malalim ang epekto. Diba? So, yan po mga kaibigan, no? Sa ilalim ng batas, obligasyon ng gobyerno ang protektahan ang mamamayan sa panahon ng kalamidad. Yan po ang Tingog at si dating Speaker Martin Romualdez, hindi lang tumutupad sa tungkuling iyon, kundi pinalawak pa nila ito sa pamagitan ng tuloy-tuloy na humanitarian work. No? So, ibig sabihin, hindi lang sila compliant, sila ay consistent. Alam niyo mga guys, no? Ito kasing Tingog Party List. Hindi mo lang sila makikita sa kapag may bagyo, kapag may bagyo or merong kung ano man nangyari, no? Hindi lang eh. Makikita mo sila sa lahat po, no? Sa lahat ng in all season, mga kaibigan, no? Kahit na walang bagyo, nandyan po sila tumutulong. Naalala ko lang no, nung pupunta pa ako dati sa Congress. Ang daming pumipila, no? Ang haba ng pila. Tapos, ay dumadaan ako doon. Akala nung babae, pipila din ako. Sisingit, no? Hindi niya alam na dadaan lang ako kasi magko-cover no, sa Quadcom. So, tinanong ko yung babae, para saan yan? Ba't ang haba-haba ng pila niyo? Sabi nila, nanghingi daw kasi sila ng tulong for medical assistance sa Tingog Party List. So, ang dami mga kaibigan ng humihingi ng mga medical assistance, yung iba naman yung burial assistance no sa Tingog Party List. So tuloy-tuloy po no itong tulong no ng ating Speaker Martin Romualdez kahit na hindi na po siya speaker, at ito pong Tingog Party List ay nationwide po ito hindi po ito yung para sa Leyte lang. Nationwide po ang kanilang tinutulungan. Buong bansa po ito, no? So, yan po mga kaibigan, kapakipakinabang po ang ginagawa
ng Tingog Party List. Kaya sila po ay palaging nasa top, no? Top party list sa ating bansa, no? Dahil po talagang nakikita po yung kanilang serbisyo sa bayan. Diba? Yan. Okay, so kasunod. Sunod nating topic, mga kaibigan, no? Okay. Ang kasunod po nating topic, guys, no? Okay. Eto mga kaibigan, alam niyo po ba na ang simbahang Katoliko, no? Ang simbahang Katoliko mga kaibigan ay humihingi ngayon, no, ng tulong, no, sa ating pangulo. Sila po mga kaibigan, no, po natin si Cardinal sandali para hindi tayo magkamali ng pangalan. Natin yung pangalan ni Cardinal. Yan. Okay. Anong tulong ang hinihingi ng simbang Katoliko? Yan. Okay, natin na. Okay, ito. Ito. Yan. Noong November 7 po, kasi mga kaibigan, no, noong November 7 ay nagsagawa po ng press conference si Cardinal Pablo Virgilio David. Cardinal Pablo Virgilio David noong Biyernes, no, November 7 sa Mandaluyong City upang himukin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lumikha ng isang Truth Commission kasama ang mga pamilya ng mga biktima at nakaligtas sa mga kasama ang mga pamilya ng biktima, no, ng extrajudicial killings. Ang pamunuan ng simbahang Katoliko ay naniniwala sa kakayahan ni PBBM na palabasin ang katotohanan at ihatid ang hustisya para sa mga biktima ng EJK noong administrasyong Duterte. Yan. So humihingi sila ng saklolo dahil alam nilang kaya ng ating Pangulong BBM na pakilusin ang buong gobyerno para ihatid ang hustisya. Gaya ng ginagawa niya ngayon, no, sa issue ng korupsyon, ng flood control. Yung gigil ni PBBM sa mga tiwali na ginagawa, no, ng mga tiwali sa ghost flood control projects at iba pa, ay ito rin ang magiging dahilan para makamit, no, nitong mga EJK family, mga kaibigan, no, pamilya ng mga EJK, makamit nila ang hustisya. Dahil dito mga kaibigan, no, sa hiling ng simbahang Katoliko ay nais po nila na pagbayarin at itong mga perpetrators, no, pagbayarin at magkaroon po ng hustisya ang mga pamilya ng biktima ng EJK. So yan na mga kaibigan, no, topic natin. So, itong simbahang Katoliko, naniniwala po sila na ang PBBM administration ay kaya na magbigay ng hustisya para dito sa mga biktima ng past administration. At eto po mga kaibigan, maganda po ito. Bakit? Kasi ibig po sabihin, buo ang tiwala ng simbahang Katoliko sa kakayanan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At dahil din po dito mga kaibigan, kaya yung mga destabilization na ginagawa ng Duterte administration ay hindi po nagtatagumpay. Hindi po nagtatagumpay yung mga destabilization na ginagawa ng Duterte administration. Bakit? Kasi nasa likuran po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang simbahang Katoliko. Remember mga kaibigan, paalala ko sa inyo, ayon sa datos mga kaibigan, 78% ng mga Pilipino ay
kaanib ng Catholic Church. 78%, no? Ng mga Pilipino ay kaanib ng Catholic Church. Ito namang mga, yung kumakampi kay Sara, Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, pagsasama-samahin natin sila, yung porsyento, Iglesia ni Cristo, KOJC, JIL. Yung mga kumakampi na yan kay Sara Duterte ay nasa 3% lang sila. Actually, mga kaibigan, mas malaki pa ang porsyento ng mga Muslim. 5% po ang Muslim brothers natin. 5%. Samantalang etong KOJC, INC, GIL, nasa 3% lang po sila. Ang simbahang Katoliko, 78%. Meaning to say, napakalaki po ng factor para matanggal mo ang isang pangulo, para mapatalsik mo ang isang pangulo. Napakalaki po ng factor ang pagpa-participate ng simbahang Katoliko. Pero sa ngayon, ang simbahang Katoliko ay nasa panig ng ating Pangulo, Bongbong Marcos. 78% ng mga Pilipino ay Katoliko. Yan ang dahilan kung bakit hindi nagtatagumpay ang mga DDS, ang Duterte, para patalsikin ang ating Pangulo. Kasi wala yung element ng Catholic Church. Remember EDSA? EDSA 1, EDSA 2? Remember bakit siya nagtagumpay? Kasi nandun yung elemento ng Catholic Church. Napakalaki po ng porsyento ng Catholic Church dito sa Pilipinas, 78%. Kung hindi kasama ang Catholic Church sa pagpapatalsik sa ating Pangulo, wala kayong magagawa. Alam niyo ba guys, napaka-powerful ng kardinal ng Catholic. Pag sinabi ng kardinal ng Catholic na, mga Katoliko, magsilabasan kayo sa inyong mga bahay at paalisin natin ang gobyernong ito, talsikin natin, etc. etc. Powerful yun guys. Katulad ng ginawa noon ni Cardinal Sin, nanawagan siya sa mga Pilipino na lumabas sa kanilang mga bahay para nga patalsikin si Pangulong Marcos Sr. EDSA 1, EDSA 2, andyan ang elemento ng Catholic Church. Kaya nagtagumpay. Kaya kayo ngayon, kahit anong gawin ng mga DDS, kahit anong gawin ng mga Duterte, kahit 1 milyon na destabilisasyon, 1 milyon na kudeta ang gawin nyo, wala kayong magagawa. Kasi, hindi ninyo kakampi ang Catholic Church. Diba? Inyo, Catholic Church, simbahang Katoliko, nananawagan sa ating Pangulo na gumawa ng Truth Commission para panagutin ang may mga kasalanan sa extrajudicial killings ng past administration. Meaning to say, ang simbahang Katoliko, hindi sila naniniwala na dapat patalsikin ang Pangulo kasi ayaw nila sa mga Duterte dahil ayaw nila sa extrajudicial killings. Diba? Diba? Mga kaibigan, yan ang mangyayari. Kaya, kawawa kayo, di ba? Sabi nung Hungry Man vlog host, kung totoo yan sinasabi mo, bakit ayaw mag-snap election para malaman kung gusto pa ng mga tao si Marcos? Okay, snap election ha? Okay. Kung titingnan natin ang Constitution
May nakalagay ba dyan na snap election? Ang snap election, wala yan sa Constitution. Kung titignan natin ang snap election, bawal yan eh. Wala naman yan sa Constitution eh. Bakit nanawagan dati si Apo Lakay ng snap election? Bakit? Kasi 'di ba, katatapos nga lang ng eleksyon, panalo siya. Pero si Cory Aquino ay nag-demand, no, na yung kampo ni Cory Aquino nag-demand talaga na pababain, no, si Pangulong Marcos, etc., etc., no? So, si Pangulong Marcos, initiative niya yun. Initiative niya. Si Pangulong Marcos Sr. Initiative niya na magkaroon ng snap election para patunayan na siya talaga yung nanalo. Kasi nga, challenge noon ng LP, no, ni na Cory Aquino, na hindi naman daw nanalo si Marcos. Nandaya lang daw. Kaya, itong si Marcos Sr., dating Pangulong Marcos, no, Sr., ay tumawag ng snap election para patunayan na nanalo nga siya. Diba? Eh ngayon, anong patutunayan nyo? Sasabihin yung nandaya si PBBM, hindi siya nanalo? Kung sasabihin yung nandaya si PBBM at hindi siya nanalo, edi iluklok natin si Leni Robredo. Hindi si Sara. Si Leni Robredo ang iluklok natin. Kung talagang totoong nandaya si PBBM, iluklok natin si Leni Robredo. Hindi si Sara. Dahil si Sara Duterte, hindi naman siya tumakbo na presidente. Ang itinakbo niya ay vice. Yan ang mga, alam niyo mga DDS, utak gunggong kayo. Utak bulinaw. Wala kayong utak. Sana kasi kung si Sara Duterte hindi naduwag, kung sana tumakbo siya ng bilang presidente, kung hindi sana siya naduwag, alam kasi niya na hindi siya mananalo, kaya hindi siya tumakbo na pagiging presidente. Alam kasi niya na hindi siya mananalo. Dahil nagkaroon ng internal commission, no, para sa survey. Tingnan, no? Ang Malacanang nag-utos nito, no? Internal survey. Tingnan kung sino ba ang mananalo. Potential na mananalo sa 2022 presidential election. At lumabas si PBBM, si Leni, Isko, pang-apat lang si Sara. Yan ang dahilan kung bakit si Sara hindi siya tumakbo sa pagka-presidente. Kasi si Sara, sigurista yan. Sigurista si Sara. Sa tingin niyo ba kung sigurado siya na mananalo siya sa pagka-presidente, sa tingin niyo ba hindi siya tatakbo? Sigurado tatakbo siya. Kung sure siya na mananalo siya sa pagka-presidente, sigurado 101% tatakbo yan. Kaso, alam kasi niya na hindi siya mananalo, kaya hindi siya nag-dare, no, na tumakbo kasi alam niya na hindi siya mananalo dahil ayaw niyang mapahiya kasi meron siyang narcissistic personality. Egoistic si Sara eh. Proud na proud yan sa sarili niya eh. Ayaw niya ng pagkatalo. Yan ang personalidad ni Sara Duterte. Ayaw niya ng pagkatalo. Kaya, nung nalaman niya na matatalo siya sa pagiging presidente, hindi siya tumakbo. Yan ang totoo. Kita mo, di ba, niyaya siya ni Amy mag-vice president kay PBBM. Anong sabi niya? Anong sagot ni Sara? Titignan ko muna ang numero. Tingnan daw muna ang numero, survey. Nagpa-survey. Vice President. Nanguna siya ngayon. Nanguna siya sa pagpapasurvey ng Vice President. Tumakbo siya. Diba? Bakit naman siya nanguna din? Kasi yung mga tao, meron ng hint na siya ang magiging Vice President ni PBBM. Diba? Yan ang totoo mga kaibigan. Si Sara Duterte,
Egoistic yan. Prideful yan. Meron niyang narcissistic personality. Ayaw niyan ng pagkatalo. Hindi yan mag-a-accept ng pagkatalo. Kaya nung nalaman niya na hindi siya mananalo sa pagiging presidente, hindi siya tumakbo. Diba? Yan ang katotohanan. Pero ayaw niyong tanggapin ng mga DDS dahil kayo ay bulag. Diba? Bulag kayo. Yan. So yan mga kaibigan, no? Ito, i-ano natin sa inyo, yung mangyayaring rally, no? Yung mangyayaring rally po ng mga DDS, no, sa November 16, 17, 18. Yan. Pero bago natin itackle yon, panghuli yun mga kaibigan, bago natin itackle yon, ito munang good news, no? Good news. Yan. So, ito po mga kaibigan, no, yung pamumuhunan ng Samsung at ng Maynilad, mga kaibigan, no? Yan. Ito mga kaibigan, no, ang malago, no, indicator po ng malagong ekonomiya at maayos na pamamahala ng ating Pangulo ay ang pamumuhunan ng maraming kumpanya sa ating bansa, no? Katulad na lang ng Samsung at Maynilad, no? Dalawang halimbawa na tiwala ang Samsung at ang Maynilad sa ekonomiya ng ating bansa at sa pamunuan ng ating Pangulong BBM, no? Hindi nasasayang o hindi masasayang ang pagmatagalan nilang investment. Walang negosyanteng gustong malugi. Tandaan nyo yan, no? So, ito po mga kaibigan, yung pagiging decisive at strategic, no, ng ating Pangulong BBM ay nakikita sa kung paano niya pamunuan ang ekonomiya ng ating bansa. Remember, ang sabi nga ni Lucas Bersamin, si PBBM daw ay isang financial at economic man. Ekonomista, financial man, di ba? Yan po ang ating Pangulo at marami na po siyang napatunayan, di ba? Sa kanyang pamumuno. Since siya pa ay governor ng Ilocos Norte, di ba? So, yan po mga kaibigan, no? Hindi tataya yung isang tech giant, no, na katulad ng Samsung sa lokal na kumpanya na palaguin ang water distribution sa bansa at maglalabas ang gobyerno ng 1.3 trilyon para suportahan ang patuloy na pag-unlad sa iba't ibang industriya. Ito ay senyales na hindi uurong ang ating Pangulo para humikayat pa ng maraming investors para mas payamanin ang bansa. At the same time, makakamit ang mas maraming trabaho, mas maayos na serbisyo na nararanasan na ngayon ng mga Pilipino, no? Ito ay isang quick win matapos ang meeting ni PBBM sa mga investor sa South Korea. Dahil kay PBBM may 3,000 manggagawa ang magkakatrabaho at may bagong 50.7 billion pesos na investment na papasok sa ating ekonomiya. Galing, di ba, no? So, in fact, sa first half pa lang ng 2025 ay meron na tayong 55 million US dollars na ang investment ng mga katulad pa ng mga investment ng South Korean companies, patuloy pa itong nagdadagdagan under the presidency of Marcos Jr. Ang galing, di ba? 3 years pa lang yan. 3 taon pa lang yan, mga kaibigan. Pero ang ganda na. Yung nagsasabing, ay, bagsak ekonomiya. Tignan mo yung sinasabi ng ADB. Second, pumapangalawa tayo. Matatag, mataas na GDP. Pumapangalawa ang Pilipinas sa kabila ng napakaraming disaster
at napakaraming political noise at pagpapabagsak sa gobyerno na ginagawa ni Sara Duterte. Sa kabila ng napakaraming paninira sa ating gobyerno, join force ang DDS at ang China para wasakin ang gobyerno ng ating Pangulo. Sa kabila ng lahat ng yan, hindi sila nagtagumpay. Maganda pa rin ang ating ekonomiya. Sabi nung isa, 59.13 daw, no? 59.13. Ano yung 59.13? Palagay ko yung sinasabi niya, dolyar. Alam mo ba? Ito, sasabihin ko sa inyo, habang mataas ang dolyar, happy-happy ang mga OFW at happy-happy kami ng mga dollar earners. Alam mo ba? Alam mo ba? So, habang mataas ang dolyar, mag-take advantage tayo dyan. Kasi, hindi naman habang buhay mataas yan eh. Sa totoo lang mga kaibigan pag mataas ang dolyar, tuwang-tuwa ang OFW, tuwang-tuwa po kami. Pero, pag mababa po ang dolyar, tuwang-tuwa din naman kami. Umiiyak ang mga OFW. Bakit kasama kami? Kasi po kami ng mga content creator, ang binabayad po sa amin ay dollar. Dollar. Para po kami mga OFW na kami po ay nagdadala ng dolyar para sa Pilipinas. Dollar po ang binabayad sa amin. Kaya kapag mataas ang dolyar, tuwang-tuwa po ang OFW, kasama na rin kami. Pero kapag mababa naman ang dolyar, matutuwa pa rin ako kasi para pa rin yan sa Pilipinas. Pero ang OFW natin umiiyak kasi nga mababa ang dolyar. Diba? Kaya hindi mo pwedeng pang-measure ng ekonomiya kung bagsak o hindi ang pagtaas ng dolyar. Kasi ang pagtaas ng dolyar, may advantage yan sa Pilipinas. At the same time, may disadvantage. Kaya whether bumaba ang dolyar o tumaas ang dolyar, hindi mo pwedeng sabihin na yan ang magiging basihan na bagsak ang ekonomiya. No. Kasi kapag mataas ang dolyar, may advantage din sa atin yan. Kasi ang pumapasok dito, ang daming pumapasok na remittances. Dolyar yan. So tumataas yung ating, yung mga remittances, yung dollars natin, dumadami. Dahil sa OFW at sa katulad namin na dollar earners. Kaya, lang yan, kumbaga, quits lang din. Mataas ang dolyar o mababa ang dolyar, pareho lang yun. Hindi mo yan magiging batayan na sabihin mo na, ay bagsak ang ekonomiya ngayon. Kasi tingnan mo sabihin mong 59 ang dollar, pero nakakapagbenta pa ng 20 pesos na bigas. 59 ang dollar, pero self-sufficient tayo sa bigas. Hindi tayo nag-i-import. Yan ba ang bagsak na ekonomiya? Saan ka nakakita ng bagsak na ekonomiya sa daigdig na self-sufficient sa bigas? Wala, di ba? Pag sinabi mong self-sufficient sa bigas, ibig sabihin, something good is happening to your country. Something good is happening to the economy of your country. Yun. At hindi mag-gets yan ng mga DDS kasi wala silang utak. Utak, bulinaw sila at mga bugok. Pinanganak sila ng mga bugok. Kaya sila ay walang mga utak. Di ba? Tama ka, Benson. DDS troll na bobo pa. Mga bugok talaga ang mga DDS troll. Di ba? So ngayon po, ang mga bilihin mabababa. Lalong-lalo na, ang Pangulo natin ay nagdeklara ng 1 year. Saan ka nakakita ng Pangulo na nagdeklara ng isang taon na dineklara ng ating Pangulo, isang taon na state of national calamity ang Pilipinas. Dineklara ng Pangulo natin na ang Pilipinas ay under 1 year state of national calamity. Si PBBM lang ang gumawa niyan. Sa panahon ni Pinoy, nagkaroon ng matinding mga bagyo, Yolanda.
Pero hindi nagdeklara si Pinoy ng 1 year na state of national calamity in 1 year. Hindi siya nagdeklara ngayon, no? Si PBBM lang ang